4 bilyong taon na mahigit ang nakalipas simula nang nabuo ang mundo. Ayon sa mga siyentipiko, maraming teorya kung paano ito nabuo. Teoryang nebula, teoryang planetismal, teorya ng malaking pagsabog o Big Bang, teoryang kondensasyon, at ang mas pinaniniwalaan ng maraming tao, ang teorya ng paglikha ng Diyos sa ating daigdig. Ang teoryang nebula o nebular. Ang daigdig pati na ang ibang nebula ay nagtataglay ng gas. Sa simula ito ay malamig, ngunit sa katagalan ang mga partikulo sa loob ng nebula ay nag-uumpugan dahil sa puwersa ng grabidad na siya namang nagtulak sa mga ito upang umikot. Habang umiigting ang masa, ito'y umiinit ng umiinit hanggang ang ito ay naging pulang araw na naghasik ng mga bolang gas na natanggal dahil sa lakas ng centrifugal hanggang ang mga ito ay lumamig at naging planeta. Ito ay tinawag na nebular hypothesis. Ang teoryang planetismal naman, batay sa teorya, ang sistemang solar ay mula sa isang malaking bituin na sumabog nang mapalapit ito sa isa pang bituin. Ang isang kimpal na sumabog na bituin ay naging araw, samantalang ang ibang kimpal ay naging pamilya ng planeta ang bawat isa. Ayon sa teoryang ito, nagsama-sama at nagdikit-dikit ang mga kumpol-kumpol at maliliit na mga planetoid at naging mga planeta kasama na ang daigdig. Nagmula ang mga planetoid sa mga natanggal na mga tipak na mga bagay-bagay sa sansinukob tulad ng mga bituin at bulalakaw. Dahil sa mabilis na paggalaw ng mga bagay-bagay na ito, natutuklap ang mga ibabaw na bahagi ng mga nabanggit na mga bituin at bulalakaw. Mabilis ding nagpaikot-ikot ang mga natutuklap na bahagi sa kalawakan sanhi ng puwersang centrifugal at naging mga planeta pagkatapos ng maraming panahon. Ang teoryang Big Bang. Ito ay ang malakas na pagsabog na yumanig sa kabuuan nito galing sa maliit na molecule. Ang mga tipak mula sa pagsabog ay patuloy na binubuong muli ng paulit-ulit sa pamamagitan ng elementong hydrogen na siyang kailangan sa pagsasaayos ng mga nasirang bagay. Walang katapusan ang paulit-ulit na pagbubuo hanggang sa nabuo ang planeta sa kalawakan. Ang teoryang kondensasyon. Ang isang araw o bituin ay nagsimula sa pamumuno ng mga masa ng hydrogen, gas at ng atomic dust sa kalawakan na tumanda, sumambulat at nagsabog ng mga pira-pirasong masa at sumasama sa bagong namumuong mga araw tulad ng mga planeta at bituin. Ang pangyayari ay paulit-ulit at walang katapusan. Ang teorya ng paglikha ng Diyos. Ang mundo ay ginawa di umano ng Diyos sa loob ng 6 na araw lamang. Ang mga ito ay literal na halaw ng aklat ng Genesis ng Biblia. Napakarami ng mga organismo, mga iba't ibang uri ng mga nilalang ang nabuhay ilang milyong taon na ang nakalipas. Ang mundo ng mga halimaw ay totoo, ngunit bago pa man ang panahon ng mga tao, lahat ng mga ito isa lang ang kanilang hangarin, ang manatiling buhay. Nakikipagsabayan sila sa mga bagong hamon sa kapaligiran para may salba ang sarili at ang kanilang mga kauri sa mga paparating na mga panahon. Nakikibagay sila sa hiwaga ng ating daigdig. Nakikipaglaban sila para sa kanilang buhay. Kinakain ng malalakas ang mahihina. Kinakatay ng mga dambuhala ang mga maliliit. Ngunit ang mundo natin ay may natural na pangyayari na kung saan hindi makayanan mabuhay ng mga organismo sa panahon na iyon. Malaki man o maliit, malakas man o mahihinang nilalang na nabuhay sa panahon na iyon ay kaunti lamang ang nakaligtas. Unang pangyayari ng malawakang pagkalipol o pagkamatay ng mga organismo sa mundo ay 444 milyong taon na ang nakalipas.
ang Ordovician Silurian extinction na kung saan 85% ng Ordovician species ang namatay at nawala ng tuluyan ang mga kauri. Ito ay naitala bilang isang makabuluhang pagbago sa kasaysayan ng daigdig. Ang Ordovician period ay karamihan ng buhay ay umiiral sa karagatan. Nangingibabaw ang espisye ng mga mollusks at trilobite at ang paglitaw ng mga unang isda sa ating daigdig. At ang dahilan ng Ordovician extinction ay pinaniniwalaang nagsimula sa isang serye ng malawakang pagyelo sa timog hilihid o timog hemisperyo bahagi ng daigdig. Habang lumalawak ang mga yelo, ang ilang espisye ay namatay, habang ang iba naman ay nagawang umangkop at nakibagay sa mas malamig na klima at kondisyon sa paligid. Gayunpaman, nang bumaba ang yelo, ang mga nakaligtas na ito ay humarap pa rin sa mga bagong hamon tulad ng pagbabago ng mga komposisyon sa atmosfera na humahantong sa karagdagang peligro. Ang eksaktong dahilan ng mga pagyelo ay nananatiling isang paksa ng pagtatalo dahil ang ebidensya ay natatakpan ng paggalaw ng mga kontinente at ang pagbabagong anyo ng mga karagatan. Ang ikalawa, mga kapatid, ay ang late Devonian extinction noong 383 hanggang 359 milyong taon nang nakalipas, na kung saan nawala o naglaho ang 75% ng uri ng nilalang sa lupa sa loob ng 20 taon. Ganun kahaba ang paglilinis ng mundo sa panahon na iyon. Ang Devonian period, sa panahong ito, ang kolonisasyon ng lupain ng mga halaman at mga insekto ay tumaas, kasama ang pag-unlad ng mga buto at panloob ng mga sistema ng vascular. Naglitawan ng mga nilalang sa kalupaan ang mga espisye ng mga gumagapang na hayop, at ang mga sanhi ng kaganapang pagkalipol na ito na kilala bilang mga kaganapang Killwasser at Hummingbird ay nananatiling misteryoso. Ang ilang mga siyentipiko ay nag-iisip na ang isang pagbagsak ng bulalakaw o isang kalapit na supernova ay maaaring nagdulot ng mga pagkagambala sa atmosfera. Gayunpaman, ang iba ay naniniwala na ang kaganapang ito ng pagkalipol ay hindi isang tunay na malawakang pagkalipol ng marami, ngunit sa halip ay isang panahon ng mas mataas ang natural na pagkamatay ng mga organismo at isang mas mabagal na ebolusyon. Ang pangatlo ay ang Permian-Triassic extinction noong 252 milyong taon na ang nakalipas, na kung saan 96% ng uri ng espisye ay namatay at nawala sa loob ng 60,000 taon, at tinagurian itong The Great Dying. Oo mga kapatid, 60,000 taon nagbura ang daigdig ng napakaraming organismong nabubuhay, at ito ang pinakamahaba na panahon ng paglipol at pinakamaraming espisye ang nawala ng tuluyan sa panahon na iyon at sa ating kasaysayan. Ang Permian period, ang panahong ito ay nakasaksi ng diversifikasyon ng mga sinaunang amnayote tungo sa mga pangninunong mga pangkat ng mga mamalya, pagong, lepidosauro at mga arkosauro. Ang daigdig sa panahong ito ay pinananaigan ng superkontinenteng Pangaea na pinalilibutan ng isang pandaigdigang karagatan ng Pantalaza. Ang malawak na mga ulunggubat ng panahong ito ay naglaho at nag-iwan ng malalawak na mga rehiyon ng desyertong tuyo sa loob ng panloob na kontinental. Ang mga reptilya na nakaya ang mga mas tuyong kondisyon, ito ay nanaig kapalit ng mga ninuno nitong mga ampibyano.
Ang mga sanhi ng Permian-Triassic extinction ay nananatiling hindi gaanong nauunawaan dahil sa malalim na pagkalibing at pagkalat ng ebidensya na dulot ng pagbiyak ng mga kontinente. Ang pagkalipol ay lumitaw na medyo maikli, posibleng puro sa loob ng 1,000,000 taon o mas kaunti. Iba't ibang kaganapan ang iminungkahi, kabilang ang paglilipat ng atmospheric carbon isotopes, malalaking pagsabog ng bulkan, nasusunog na mga higaan ng carbon, at mga microbial bloom na nagpabago sa kapaligiran. Ang kombinasyon ng mga kaganapan na ito ay malamang na humantong sa isang makabuluhang pagbabago ng klima na nakagambala sa mga ecosystem sa ating mundo. Ang kaganapang ito ng pagkalipol ay lubos na nagpabago sa takbo ng buhay sa daigdig. Ang mga nilalang sa lupa ay tumagal ng milyon-milyong taon upang mabawi. Sa kalaunan ay nagbunga ng mga bagong anyo at naging daan para sa mga sumunod na panahon. Ang ika-4 na pagkalipol ay ang Triassic-Jurassic extinction noong 201,000,000 taon nang nakalipas, na kung saan 80% ng mga uri ng espisye ang namatay at nawala. Sa panahon ng Triassic, ang mga Archosaur, malalaking reptilya na parang buwaya, ang naghahari sa lupain. Ang nangungunang teorya na dahilan ng Triassic-Jurassic extinction ay ang pagsabog ng bulkan sa Central Atlantic Magmatic Province na nakagambala ng komposisyon ng atmosfera. Habang bumubulusok ang magma sa Hilagang Amerika, Timog Amerika at Afrika, nagsimulang maghiwa-hiwalay ang mga kumpol ng lupa. Ang panahong ito ay minarkahan lamang ng isang mas mabilis na paraan ng pagkalipol kaysa sa ebolusyon. At ang panlima ay ang Cretaceous-Paleogene extinction noong 66 na taon nang nakalipas, na kung saan 76% ng uri ng spesye sa mundo ang nalipol. Ang Cretaceous period ay kilala sa panahon ng mga dinosaur. Pinaniniwalaan na ang sanhi ng pagkalipol na ito ay ang pagbagsak ng mga bulalakaw sa kalawakan patungong daigdig. Ang huling kaganapan na ito ay nagkaroon ng malalim na epekto sa mga kapaligiran ng daigdig na nagbigay daan para sa pag-usbong ng mga mamal, at ang magkakaibang anyo ng buhay na ngayon ay naninirahan sa ating planeta. Ang 5 pangunahing malawakang pagkalipol sa kasaysayan ng daigdig ay may mahalagang papel sa paghubog ng takbo ng buhay sa ating planeta. Mula sa late Ordovician hanggang sa Cretaceous-Paleogene extinction, ang bawat kaganapan ay nagdulot ng mga makabuluhang pagbabago na humantong sa paglitaw ng mga bagong uri ng nilalang at pagkawala ng ibang organismo. Bagamat ang mga sanhi ng mga pagkalipol na ito ay maaaring nagtataglay ng mga misteryo, hiwaga at alamat, gayunpaman ang mga ito ay nagsisilbing mahalagang paalala ng kahinaan, katatagan at kakayahang umangkop ng buhay sa daigdig. Naghari man noon ang mga dambuhalang nilalang at mga halimaw, pero sa bandang huli, may isang pangyayari na puno ng misteryo at hiwaga na lumipol sa mga nilalang na malalakas, makapangyarihan, dambuhalang mga nilalang na naghahari at nabubuhay sa mundo noon. Isa lang itong patunay na sa mundong ito walang mananatili. Lahat tayo ay mawawala. Malakas ka man o mahina, mayaman ka man o mahirap, maliit ka man o malaki, makapangyarihan ka man o walang kakayanan, walang makakatakas sa hiwaga ng ating mundo.